Mapapansin natin sa panalangin na ginawa ng ating Panginoong Yesus ay pagpapasalamat. Ano ang mga bagay na kanyang pinasalamatan? Ang mga bagay na inilihim sa mga marurunong, ngunit hayag at lantad sa kanya. Maaaring ang mga bagay na lihim na ito ay hindi lang kay Jesus inihayag, sapagkat may mga pagkakataon at panahon kahit sa lumang tipan ay inihahayag ng Diyos sa mga bagay na kanyang lihim, plano at panukala para sa kanyang gagawin sa kanyang bayan, para sa pagliligtas ng kanyang gagawin. Kaya nga ang mga propeta at ang mga sumusulat ng kautusan ng mga panahon na yon ay nagpapahiwatig at nagpapahayag na ng pagdating ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo, dito sa sanlibutan. So yun ay pagpapahayag, kapahayagan na hindi pa man dumarating ay pinapaalam na niya sa mga taong nanalig, nagtiwala ng kanyang mga gagawin. At hindi lang yun, kahit sa bagong tipan, kahit nga si Pedro sinabihan siya ng Panginoon, mapalad ka Pedro, sapagkat ang mga bagay na binanggit mo at sinabi mo, ipinahayag mo, hindi galing sa ibang tao, hindi galing sa bibig ng ibang tao, yan ay hindi galing sa iyong sarili, kundi yan ay galing sa aking amang nasa langit. Yun ang sabi ng Panginoon kay Pedro, kaya nga mapalad ka. Ang tanong, ang pagpapahayag ba ng Diyos ay noon lang? Hindi, kahit sa ating kapanahunan. Pwedeng ipahayag ng Diyos sa mga bagay na magaganap at mangyayari na hindi pa alam ng tao, ngunit sa iyo ay lantad na, hindi nalihim. Ano pang sabi? Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Totoo naman, nasa ilalim ng kontrol at kapangyarihan ni Jesus ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pati nga ang kamatayan, di ba? Inilagay na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kinalulugdan ng Diyos ang mga mabababang loob at mga payak tulad ng mga bata. At hindi ang mga palalot nag-aakalang alam na nila ang lahat ng bagay. Totoo yun. Mas kinalulugdan ng Diyos ang mga taong hindi nagpapanggap na marunong at maraming alam sa mga bagay-bagay sa buhay na ito. Mas kinalulugdan ng Panginoon ang mabababang kalooban at sa kanila inihahayag, inilalantad ang mga bagay na hindi niya ipinapaalam sa mga matataas ang kalooban, sa mga mayayabang. Mainam na ating usisain kung paano tayo umasta sa harap ng Diyos, ng kapwa at maging ng ating sarili. Sa bagong tipan, alam natin na mayroong isang haring nagmalaki. Hindi kinilala ang Diyos, nagpanggap ngang siya ay Diyos. Ano ang nangyari sa kanya? Siya isang iglap na matay at inuod. Bakit? Pangaagaw yun ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun ang kanyang sinapit. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ang lesson doon, huwag tayong magmataas at magyabang sa harapan ng ating Panginoon. Ang dapat natin gawin, magpakumbaba sapagkat nasa kanyang kontrol at kapangyarihan ng lahat ng bagay. May kababaang loob ba ako sa isip, sa salita at sa gawa? Lagi bang nakaumang ang aking sarili sa mga proyekto, sa mga post o my day, o sa mga gawain ko? Diba, sa larangan ng politika, mapapansin natin ang mga politiko kapag may mga proyekto, pera naman ng bayan, pero nakabalandra ang kanilang mga pangalan. Bakit? Para ipakita, ipaalam sa tao na meron silang ginawa, na meron silang proyekto. Ang iba naman ay pagsasamantala para ihanda sa susunod nilang mga pagtakbo. Mind conditioning yun di ba? Na palaging makita yung kanilang mga mukha Meron nga akong napanood na isang mayor, pinagiba yung barangay hall. Bakit? Itinayo sa harap ng paaralan, itinayo pa sa bangketa, tapos nakabalandra ang kanilang mga pangalan. Ano ang sabi ng mayor? Dahil makikita yung kanilang mga mukha palagi ng mga tao. So yun ay mind conditioning, di ba? Sino ba ang bida sa buhay ko? Ang Diyos, ang aking kapwa, o ako? Yan ang tanong. Sino nga ba ang bida? Ang Diyos, ang aking kapwa, o ako? Pero kadalasan natutukso tayo na ang bida tayo, yung ating mga sarili. Mahirap magkaroon ng komplikadong pagkatao. Nagpapanggap, nagbabalat kayo, at nagkukunwari. Totoo yun. Napakahirap mong makilala isang tao kapag magaling magpanggap, magaling magbalat kayo, magaling magkunwari, di ba? Minsan ang bait sa iyong harapan, pero pag talikod mo, sinisiraan ka na. Minsan ganun pangiti-ngiti pa, nakikipagtawanan, nakikipagyakapan, nakikipagbeso-beso, pero pag talikod natin, di natin alam, tinitira na pala tayo. Meron ka bang kilalang ganyan? Ako kasi maraming kilalang ganyan Ang bait-bait, pag nangangailangan, hihingian ka ng tulong. Kapag wala nang mapala at hindi na makahingi sa'yo, sisiraan ka na. Hindi lang siniraan ka
hindi ka na pinupuntahan, dinedma ka na. O, di ba? Nawa ay magpakapayak tayo tulad ng batang simple ang buhay. Ano daw? Nawa ay magpakapayak tayo tulad ng batang simple ang buhay. Marunong umibig, magsipag at nakikipagkapwa. Meron nga tayong kasabihang madalas naririnig, di ba? Para daw ang ating kapwa ay mamuhay ng simple, dapat daw mamuhay din tayo ng simple. Tulad ng isang bata, payak, maging payak. Sabi doon mamuhay tayo ng simple para ang ating kapwa ay makapamuhay din ng simple sapagkat tayo ang kanilang pinagtutularan.